Habang tumatanda yung kotse, may mga senaryo talaga tayong may experience dyan. Gaya nga nung pag-shake or vibrate ng makina. Kaya nga ang advice ko, pag bago pa yung kotse, dapat pakiramdaman na ninyo kung ano yung normal na vibration niya. At sa senaryo na pag tumatanda yan, mapag-compare mo kasi kung ano ba yung pinagbago ng vibration. At ngayon, pag-uusapan natin yung mga common cause ng engine vibration or shaking. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin yung mga parts na pwede nyong palitan o i-check kung sakali mang nakaka-experience kayo ng mas malakas or unusual na shaking sa inyong makina. Kung siguro dati napapansin ninyo minimal naman yung vibration ng makina. Then through time, paggamit ng kotse, may napapansin na kayo na parang sobrang lakas naman yata na ng vibration. At ngayon, i-discuss ko sa inyo yung mga parts na pwede nyong i-check kung sakali mang nakaka-experience nga kayo ng engine vibration. At ang number one dyan na posibleng may problema is the spark plug. Yan. So, kumbaga siya yung nagpapaspark ng fuel natin. And through time, pwedeng mapundi rin yan. So, depende kasi sa type ng spark plug. Kung yung mga iridium, that's good for around 80 to 100,000 kilometers. Pero kung yan yung ordinary o yung copper type, usually mga 10 to 20,000 kilometers lang yan. At posible ring magkaroon ng problema yan kung sakaling nababasa siya ng oil. So, depende talaga, no? Pero sa pag-check niyan, yun, kailangan talagang bunutin isa-isa. Then, i-check, i-physical check kung sunog na ba siya, masyado na bang madumi, may mark ba ng oil. Then yun, baka yun yung cause ng isang malakas na vibration. Kasi, sabihin na natin, halimbawa, 4-cylinder yung engine ninyo, so may 4 na piston yan. Now, kung merong isang spark plug na hindi gumagana, hindi na magiging balanse yung takbo ng makina o ng mga piston. So, ang tendency niyan, dahil imbalance na yan, so doon na nagkakaroon ng shaking. So, yun. Yun lang naman yung spark plug. Then, susunod, yung nakakabit doon sa spark plug. So, yung ignition coil. So, kumbaga, hindi lang naman spark plug yan. Meron din nakakabit dyan. Yun na yung nagbibigay ng power talaga doon sa spark plug. So, yun ay pag nagkaroon na rin ng problema, like, nagkaroon na siya na lumalabas na yung kanyang, kumbaga yung power o yung kanyang spark, may tendency rin na mag-misfire yung inyong engine. So, yun, kailangan rin i-evaluate dyan. Aside pa dun sa injector. Yan, pag madumi na yung injector natin, or kailangan ng palitan, ayan, kung palagi kayo nagpo-fuel empty, madalas mabilis tamaan yung injector kasi yung dumi nakakapunta na dun sa mismong injector. So, minsan nadadaan naman sa linis yung nilalagay sa parang tubig, parang meron siya nilalagyan na vibrator na may liquid yun doon para matanggal yung bara. Pero may mga pagkakataon na kailangan nang i-replace. So, kumbaga, dun muna tayo sa basic, yung initial na mga parts. Spark plug, injector, tsaka ignition coil. Now, kung okay naman dun, ayun ba, by the way, sa pag-check niyan, kailangan talaga i-remove yung mga, i-remove yung power ng injector, o i-remove yung power ng ating ignition. Doon ma-check talaga yan. So, alam na yan ng mga mechanic kung paano i-check. So, dapat proper yung pag-check para hindi rin kayo bili ng bili. Okay? Kasi yung injector, walang kung kailan masisira eh. Yung ignition coil, wala rin kung ano yung masisira. Kasi hindi siya usual na pinapalitan. Ang usual talagang pinapalitan dyan ay spark plug. Then, yung pang-apat natin is yung ating engine mount. Ayan, yung support ng ating makina. Siyempre, pagtagal ng panahon, like for example, nasa 5 years old na yung kotse ninyo or nasa 100,000 kilometers na yung inyong tinakbo, sabihin na natin yung rubber dyan na humohold ng makina is through time,
nagde-deteriorate yan. Pwedeng masyado na siya nag-shrink, nanigas na, nag-crack na. So ang tendency nun, pag merong may isang problema doon, talagang mag-shake na mag-shake yan. Kasi siya nga yung nagpapaano, kumbaga para hindi mag-shake sana yung ating makina o hindi natin maramdaman. Pero yun nga, through time, may experience na natin din yun, no? Or masisira na rin siya. Like for example, sa mga front wheel drive, commonly, pag pag naka-idle kayo at malakas yung vibration, hindi kayo nasa park kayo or nasa neutral, pwedeng engine support 'yan. Now, kung nailagay ninyo sa drive or reverse, tapos malakas yung vibration, pwedeng sa transmission support 'yan. Kung sakali naman na nasa yung nag-aatras abante kayo, like nag-U-turn kayo sa isang kalsada, tapos kumakalabog yung makina ninyo, pwedeng yung center. Pero highly recommended mga paps, pa magpapalit tayo niyan, dapat isang set, okay? Lalo na kung nasa 5 years old na yung kotse or 100,000 kilometers na, mas better na isang set. And kung automatic yung kotse ninyo, I prepared na go for original talaga yung ipapalit ninyo para smooth na smooth, parang balik lang sa dati yung inyong yung vibration ng inyong makina. Yun lang yung ko marirecommend ko sa inyo. As much as possible, avoid ninyo yung rebushing kasi most of the time hindi nila makuha yung tamang timpla, yung tamang lambot at tigas. So pwedeng pag masyadong matigas yung gawa, masyadong ma-vibrate. Pag malambot, ma-vibrate din. So iba talaga yung original, lalo na kung sa automatic yung ating Then yun, pwede rin namang mag-cause din ng vibration kung meron kayong problema sa pulley. Like for example, meron kayong pulley na pasira na. Yan, nagba-vibrate na siya, nag-shake na yung ating yung pulley, like sa alternator. Yan, yung alternator pulley natin, yung ating water pump. Yan, yung sa yung sa aircon, yung compressor. Pag nagba-vibrate na rin yan, may tendency na pag shaking na yan, may tendency rin na mag-vibrate. So yun yung mga or minsan naman try ninyong ihigpitan yung kanyang belt, baka madaan naman doon. Pero yun, mas better i-check na ninyo kaagad para at least wala kayong magiging problema na sa vibration. So ang suggestion ko sa inyo, if ever kung sakaling nakaka-experience kayo ng unusual na vibration, ipa-check nyo na kaagad. At wag nyo nang palalain pa yung problema. Kasi halimbawa, pinabayaan ninyo, yung spark plug pala yung sabihin na nating nagpapa-vibrate. All of a sudden, iba-vibrate yung makina dahil hindi siya balance, sisirain yung support. 'Di ba? Or halimbawa naman, sira yung support ninyo, imbis na isa lang yung sira, nadadamay pati yung dalawang yung dalawang ayos. So, ganun yung idea. Or yung pulley, pwedeng madamay niya rin yung ibang pulley pa. So, mas lumalaki yung problema. Kaya, pag nakaka-experience kayo ng malakas na vibration na unusual, it's better na ipa-evaluate nyo agad kung ano ba yung nagiging problema at i-resolve nyo na para hindi na mas lumaki pa yung problema ng inyong sasakyan. So yun mga paps, naman talaga to, dadaan sa point talaga lalo na pag tumatanda yung kotse. Pero kung na-detect na natin yung early sign at nakita na natin na may problema, di paayos na natin para hindi na lumaki yung gastos natin sa kotse. Kung nagustuhan ninyo yung video, paki-like na lang mga paps at don't forget to share this video, at kung may mga tanong pa kayo, mag-comment down below na lang kayo para at least masagot pa rin natin yung mga tanong ninyo na related sa kotse. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.